Number 4, ika-4 na mangkok, matinding init ng araw. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 8 to 9, ang araw ay binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa matinding init. Ngunit kahit sa paghihirap na ito, sinabi ng Biblia na hindi sila nagsisi upang luwalhatiin ang Diyos. Ipinapakita nito ang katigasan ng puso ng tao. Katulad ng sinabi sa aklat ng Roma chapter 1 verse 21 na kahit alam ng tao ang Diyos, hindi pa rin nila siya niluluwalhati. At number 5, ika-5 mangkok, kadiliman sa kaharian ng halimaw. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 10 to 11, ang kaharian ng halimaw ay napuno ng kadiliman at ang mga tao ay naghirap. Ang kadiliman ay simbolo ng pagbagsak ng kapangyarihan ng kasamaan. Ito ay kahalintulad ng salot ng kadiliman sa Ehipto na mababasa sa aklat ng Exodo chapter 10 verse 21. Ngunit kahit dito, sinabi ng Biblia na hindi pa rin nagsisi ang mga tao. At number 6, ika-6 na mangkok, natuyo ang ilog Euphrates. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 12, ang ilog Euphrates ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Ito ay paghahanda para sa huling digmaan ng mundo laban sa Diyos. Tinawag itong labanan sa Armageddon. Sa Apokalipsis chapter 16 verse 16, ito ang panahon kung saan nagsasama-sama ang mga kapangyarihan ng mundo laban sa Diyos. Ngunit sa huli ay matatalo sila. At number 7, ika-7 mangkok, ang huling paghatol sa Apokalipsis chapter 16 verse 17. Ang ika-7 anghel ay nagbuhos ng mangkok sa hangin at may tinig mula sa langit na nagsabi, "Naganap na." Ito ay tanda na natupad na ang hatol ng Diyos sa kasamaan ng mundo. Kasunod nito ay napakalakas na lindol, pagbagsak ng mga lungsod, malalaking tipak ng yelo mula sa langit. Ito ang huling yugto na paghatol ng Diyos bago dumating ang kanyang kaharian. Ano ang dapat gawin ng tao? Ang mga babala sa Apokalipsis ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi paanyaya ng Diyos upang magsisi ang tao. Sinasabi sa aklat ng Pedro chapter 3 verse 9, hindi ibig ng